Magagamit mo ang anting-anting na ito at ang mutya ng bulalakaw laban sa mga masasabang tao at mga aswang. Manong, dalhin mo po yung anting-anting nyo. Nakalimutan mo po bang isuot? Bitiwan mo siya! Bitiwan mo si Mang Ramos! Mapagpalang araw, manlalakbay, at sa mga masugid na tagapakinig ng inyong channel. Nais ko sanang ibahagi ang aking karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan noong bata pa lamang ako. Pero bago muna ang lahat, ay itago lamang niyo ako sa pangalang Carlo. Nasa 72 na ang aking edad ngayon at kasalukuyan pa ring naninirahan sa probinsya ng Capiz. Ang karanasan kong ito ay nangyari noong taong 1964. 13 taon pa lamang ako noon. Naaalala ko noong araw ay naghahanda sina nanay at tatay ng kanilang mga dadalhin sa bukid. Nagising ako dahil sa ingay. Bumangon ako sa katre at saka sinilip sina nanay at tatay sa labas. Kasalukuyan silang nag-aayos ng mga sako. Mag-aani kasi kami ng palay sa bukid ng araw na yon. Kinakailangan na maaga kami. Napansin ako ni tatay na gising na. Maya-maya, inutusan niya akong kumilos na at tutungo na raw kami sa bukid. Halos 1 oras pa naman ang tagal ng lalakarin namin bago kami makarating sa aming malawak na palayan. Para hindi magalit sina nanay at tatay, ay mabilis na akong naligo at nagbihis. Bitbit ko ang kamoting kahoy at saging nang sumunod ako sa likuran ng aking mga magulang. Narinig ko sa mga sandaling yon na nag-uusap sina nanay at tatay tungkol sa plano nila kung anong gagawin sa palay na maaani namin. Hindi ako nakinig sa usapan nila at abala ang sarili ko sa pagkain. Noong hindi pa nakakalahati ang lakad namin, ay napagod na ako. Pero pinilit ko dahil takot akong mapagalitan ni tatay noon. Pagkatapos ng halos 1 oras naming paglalakad, ay nakarating na kami sa aming palayan. Nakita ko din ang ilang mga kabaryo namin na kaibigan din nila nanay at tatay na gumagapas na ng mga palay. Iniwan ako nila nanay at tatay sa ilalim ng puno ng mangga kung saan naroon ang mga pagkain namin. Umupo ako sa ugat ng puno ng mangga saka pinagmasdan ko ang buong kapalayan. Masayang nagtatrabaho ang mga ito kasama sina nanay at tatay. Hindi ko makita ang pagod sa kanilang mga mukha. Sa halip ay mas masaya pa sila sa kanilang ginagawa. Lumipas ang oras nang umahon na sila nanay at tatay at ang iba pa mula sa paggapas ng palay. Kumain muna kami ng tanghalian at pagkatapos noon ay nagpahinga muna sila saglit. Marami silang pinagkukwentuhan at mataman naman akong nakikinig. Naging maayos ang takbo ng buong araw na yun. Hanggang sa umuwi na ang ibang mga magsasaka at kami na lang nila nanay at tatay ang naiwan sa palayan. Inayos pa kasi nila ang mga sako-sakong palay sa munting kamalig na naroon sa palayan. Kaya naabutan na kami ng dilim sa daan pauwi. Mahigpit ang pagkakahawak ni nanay noon sa aking kamay. Habang si tatay naman ay palagi siyang tumitingin sa paligid na para bang may pinapakiramdaman siya. Halos simula nang umalis kami sa palayan ay panay ang paalala sa akin ni nanay na hindi ko raw siya bibitawan at manatili lang daw ako sa tabi nila tatay. Alam ko na sa mga sandaling yon kung ano ang kinatatakutan nila. Yun ay ang bali-balitang aswang sa aming baryo.
Kaya nauunawaan ko nun bakit gano'n na lamang kinakabahan si nanay at tatay para sa aking kaligtasan ng gabing yun. Makalipas ang ilang sandali, nang makarating kami sa kagubatan ay bigla na lamang kaming nakarinig ng kakaibang huni. Hindi ko mawari kung anong huni yun. Para yung isang baboy na umuungol at isang matinis na huni ng ibon. Luminga-linga si tatay sa paligid at napansin kong napahawak siya sa hawakan ng kanyang itak. Naramdaman ko rin ang mas lalong paghigpit ng hawak ni nanay sa aking kamay. Mas bumilis ang aming hakbang. Ngunit agad na natigilan si nanay nang makita namin ang isang nilalang na kakaiba. Isang napakalaking baboy na kulay itim ang nakaabang sa aming unahan. Ramdam ko ang panginginig ng buong katawan ni nanay, maging ang kanyang palad ay nanlamig. Umungol ang baboy na pagkalaki-laki. Nagbabaga ang kanyang mga mata habang nakatingin sa amin. Nakausli ang dalawa niyang pangil na matutulis. Umuusok ang kanyang hininga. Nay! Ano po yan? Hinila ako bigla ni nanay at sinigawan siya ni tatay na nakasunod lang din sa likuran namin. Pero nang lumingon ako sa aking likuran ay nakasunod ang malaking itim na baboy. Tila galit na galit ito habang nakatingin sa amin. Mabilis siyang tumakbo sa kabila ng kanyang sukat. Sigaw ng sigaw si nanay para humingi ng tulong. Tuloy-tuloy na sana ang takbo namin nang biglang madapa si nanay dahil sa nakausling ugat ng punong kahoy. Sa mga sandaling yun, hindi ko na napigilan ang pag-iyak dahil sa kaba at takot. Carlo! Umalis na kayo! Tulungan mo ang nanay mo! Ako nang bahala rito sa aswang! Halos hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan nang marinig ko ang sigaw na yon ni tatay. Hindi ko na rin alam ang aking gagawin dahil sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko at nag-iisip kung ano ang susunod na mangyayari. Naramdaman ko na lang na hinila ako ni nanay nang makatayo na siya. Paulit-ulit niya akong sinabihan na wag daw akong matatakot. Makakauwi raw kami sa bahay ng ligtas. Nay! Si tatay! Hindi po natin siya pwedeng iwan! Sinubukan kong makawala sa pagkakahawak sa akin ni nanay para balikan si tatay, pero hindi niya ako binitawan. Hanggang sa makalipas ang ilang sandali, narinig na lang namin ang sigaw ni tatay na tila siya ay nahihirapan. Nabitawan ako ni nanay at saka tiningnan sa aking mga mata. Sinabihan niya akong bumalik na sa bahay at humingi ng tulong. Babalikan daw niya si tatay para tingnan kung ayos lang ito. Pumayag ako sa kagustuhan na yon ni nanay. Pero noong nakalayo na siya sa akin, ay nilamon ako ng takot at kadiliman. Nanlalamig ang buo kong kalamnan at ni hindi ko man lang magawang ihakbang ang mga paa ko ng sandaling yun. Bigla akong ginapangan ng kaba nang marinig ko ang nakakakilabot na ungol ng malaking baboy na itim. Kasunod nun, ang kagimbal-gimbal na sigaw ni nanay. Sa pag-aalala ay mabilis akong tumungo sa pinanggalingan ng sigaw. Pagkarating ko sa kinaroroonan ng malaking itim na baboy, ay nagulat na lamang ako sa aking nakita. Nanghina ang aking mga tuhod, kaya't napaluhod na lamang ako sa lupa. Nanginginig ang aking mga labi at kamay. Pakiramdam ko,
ay malamig na ng tuluyan ang aking katawan. Ni kahit isang salita nun ay hindi ko magawang bigkasin. Kitang-kita ko ang pagkain ng aswang na baboy sa aking mga magulang. Wasak ang tiyan ni nanay at tatay habang dilat ang kanilang mga mata. Kinakain ng malaking itim na baboy ang kanilang kalamnan. Tatay! Nanay! Di! Bakit? Bakit mo sila pinatay? Sinubukan kong tumayo para sugurin ang aswang. Hindi ko magawa dahil nangihina ako. Para akong isang goma na nawalan ng lakas sa mga sandaling yun. Sisigaw pa sana ako ulit nang biglang may mga kamay ang tumakip sa aking mga labi. Nilingon ko kung sino yun at sumalubong sa akin si Mang Ramos, ang kilalang albularyo sa aming nayon. May hawak-hawak siyang buntot ng pagi. Suot niya ang salakot at may nakataling isang itak sa kanyang baywang. Ang napansin ko ay ang kanyang suot na isang kwintas na sa palagay ko ay kakaiba. Shh! Dito ka lang at huwag kang aalis. Harapin ko lang ang aswang. Bago pa ako makapagsalita ay mabilis akong iniwan ni Mang Ramos sa aking kinatatayuan. Sinundan ko siya ng tingin at kitang-kita ko kung paano siya nakipaglaban sa malaking baboy na itim. Sa takot ay mabilis akong umakyat sa puno ng mangga na naroon. Pinanghahampas ni Mang Ramos ang aswang ng buntot ng pagi. Malakas na itong sumisigaw na tila galit na galit. Sinugod nito ng mabilis si Mang Ramos at saka sinakyan sa dibdib. Pero agad itong sinipa ng albularyo sa tiyan, dahilan para makaalis siya sa kanyang pagkakahiga sa lupa. Hinugot ni Mang Ramos ang kanyang itak. Kasabay nun ay ang pag-usal niya ng isang dasal na hindi ko lubusang maintindihan. Ibang lengguwahe ang ginamit ni Mang Ramos at sa gulat ko, biglang umatras ang aswang na tila takot na takot. Ano aswang? Bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos! Hindi pa kita napapatay! Subalit sa mga sandaling yun, mabilis na naglaho sa dilim ang aswang. Sinubukan pang suyurin ni Mang Ramos ang buong paligid pero bumalik siya na walang nakita. Noon na rin ako bumaba ng puno ng mangga at nilapitan ang katawan nila nanay at tatay. Niyakap ko sila ng mahigpit habang walang tigil sa pagtulo ng aking mga luha. Nay! Tay! Bakit? Huwag niyo po akong iwan. Parang awa niyo na. Nay! Tay! Halina po kayo. Bumangon na po ka riyan. Uuwi na po tayo. Nay! Tay! Pero sa mga sandaling yun, kahit ano ang gawin ko, hindi na bumangon sila nanay at tatay. Hindi na rin sila humihinga. Nakadilat na lamang ang kanilang mga mata na nakatingin sa akin, na para bang nagmamakaawa at humihingi ng tulong. Bata, halika na. Kailangan na nating umalis. Kung hindi, ay baka palibutan o bumalik dito ang aswang at mga kasamahan niya. Wala na tayong magagawa. Tumayo ka na riyan. Hindi. Ayoko. Di ko alis. Kailangan kong gisingin sila nanay at tatay. Uuwi pa kami. Kakain pa kami ng hapunan. Iligtas mo po sila. Parang awa mo na, Mang Ramos. Tulungan niyo po akong iligtas sila. Hinawakan ko sa braso si Mang Ramos at niyugyug siya. Sinusubukan kong lumapit sa mga bangkay ng aking mga magulang.
Pero hinila ako ni Mang Ramos. Pinigilan niya ako sa kabila ng pagpupumiglas mula sa kanya, sa kagustuhan na muling makalapit sa katawan nila nanay at tatay. Hindi mo na sila may babalik pa, bata. Patay na sila. Pinatay sila ng aswang. Kaya sa oras na ito, kailangan na nating bumalik sa bahay nyo o sa bahay ko. Kailangan makaalis na tayo dahil sa oras na bumalik ang aswang na yon, baka ikaw o ako ang sunod niyang maging hapunan. Hindi ako sasama sa'yo. Dito lang ako. Hindi ko iiwan sila ng nanay at tatay. Iniligtas ko sila. Mabubuhay pa silang dalawa. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo po ako, Mang Ramos. Wala ka nang magagawa, bata. Patay na sila. Kung ayaw mo masayang ang buhay nila dahil sa aswang na yon, sumama ka na sa akin ngayon. Ipaghihiganti natin ang pagkamatay nila. Hahanapin natin ang aswang na yon. Sinubukan kong makawala kay Mang Ramos, pero mas malakas siya kaysa sa akin. Kaya wala na akong nagawa pa nang ako'y kanyang pasanin na parang isang sako ng bigas. Sigaw ako ng sigaw at nagpupumilit na makawala sa kanya. Pero kahit ano ang gawin ko ay hindi ako hinayaan ni Mang Ramos na makawala. Tanaw ko na lamang ang katawan nila nanay at tatay habang papalayo kaming dalawa ni Mang Ramos. Parang may kung anong punyal ang tumarak sa aking dibdib ng mga sandaling yun. Hagulgol ako ng iyak hanggang sa makatulog ako sa mga balikat ni Mang Ramos. Pagkagising ko noon ay sumalubong sa akin ang isang hindi pamilyar na silid. Pagtingin ko sa paligid ay napagtanto ko na nasa sala ako at nakahiga sa mahabang upuan. Nakita ko agad si Mang Ramos sa kabilang dako at nakaluhod sa harapan ng altar. May umuusok na insenso habang nagdadasal siya sa harap ng isang nakabukas na libro. Kumunot ang aking noo. Alam ko na isang albularyo si Mang Ramos, pero hindi ko akalain na ganun pala ang kanyang ginagawa. Oh, gising ka na pala, bata. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos na ho ako, Mang Ramos. Tumayo ako mula sa pagkakahiga at saka pinikit na maging kalmado sa mga sandaling yun. Hanggang sa bigla ko nalang maalala ang nangyari sa amin kanina. Bigla akong lumapit kay Mang Ramos at naluluhang nakiusap sa kanya. Mang Ramos, pwede po bang tulungan niyo akong balikan sina nanay at tatay? Balikan po natin sila. Baka mailigtas niya po sila. Pasensya ka na, bata. Pero wala na akong magagawa sa mga magulang mo. Pinatay na talaga sila ng aswang. Wala ka nang ibang magagawa kundi ang tanggapin ang nangyari. Magpalakas ka. Huwag kang mag-alala at ako ang hahanap sa aswang na yun. Magbabayarin ko siya sa ginawa niya sa mga magulang mo. Umiling ako at nangihinang naupo sa bangko. Kuyom ang aking mga kamay at itinatak ko sa aking isipan ng mga sandaling yun na ipaghihiganti ko ang pagkamatay ng aking mga magulang. Sa malalim kong pag-iisip ay binigyan ako ng pagkain ni Mang Ramos. Pinakain niya ako. Nung una ay tinanggihan ko siya. Pero kalaunan ay napapayag na rin niya akong kumain. Sa kalagitnaan ng pagkain namin ay bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na kalabog sa bubong. Natigilan si Mang Ramos at saka napatingin sa akin. Dito ka lang, bata.
Titingnan ko kung anong nasa labas. Kumuha ka ng bawang sa asin at manatili ka lang dito sa loob. Tumango ako sa bilin na yon ni Mang Ramos. Kita ko kung paano niya kinuha ang kanyang itak saka isinuot ang isang kwintas. Noong lumabas si Mang Ramos ay kumuha ako ng asin at bawang. Nagmamatsyag ako sa paligid. Ramdam ko na naman ang panginginig ng aking katawan at ang pagkabog ng aking dibdib. Naroon na naman ang takot na lumukob sa akin. Pero pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Alam ko na hindi hahayaan ni Mang Ramos na magtagumpay ang masamang nilalang na yun. Alam ko na ang aswang na pumatay kina nanay at tatay ang may gawa ng kalabog na yun. Sigurado akong sinundan niya talaga kami ni Mang Ramos para paslangin din kagaya ng aking mga magulang. Narinig ko ang mga sigaw ni Mang Ramos at ang mga kalabog sa labas. Nanatili akong nakaupo sa upuan at taimtim na nagdasal. Panalangin ko noon na sana ay magtagumpay si Mang Ramos na paslangin ang aswang o kaya ang mapaalis ito. Makalipas ang ilang sandali ay biglang tumahimik ang paligid. Mas lalo akong nabingi sa katahimikan. Pinagpawisan ako noon ng malagkit at nag-aalala para kay Mang Ramos. Pero napahinga ako ng maluwag nang pumasok siya ng bahay. Napatayo ako at agad na lumapit sa kanya para siya ay alalayan. Habol niya ang kanyang hininga at may ilang galos siyang natamo mula sa kalaban. Ang ilan doon ay parang mga kalmot ng isang matalim na mga kuko. Tinanong ko siya agad kung saan nakalagay ang kanyang gamot. Nang makita ko, ay nilagyan ko ng gamot ang kanyang sugat. Hindi ko siya napaslang. Masyado siyang mailap. Alam niya ang kanyang ginagawa. Siya siguro ang malakas na aswang na bali-balita sa ating nayon. Kaya mag-iingat ka, bata. Huwag kang lalabas ng gabi kapag wala ako sa bahay. Naintindihan mo? Opo, nauunawaan ko, Mang Ramos. Pero hinihiling ko na sana'y tulungan niyo po akong maipaghiganti ang mga magulang ko. Gusto ko pong matuto sa pakikipaglaban at maging isang albularyong tulad niyo. Ano? Sa edad mong yan? Ay, masyado ka pang bata para sa pakikipaglaban at lalong maging albularyo na tulad ko. Kung ako sa'yo, mag-aral ka na lang, bata. Hindi yung kung ano-ano ang iniisip mo. Hindi ganun kadali ang sinasabi mo. Seryoso ho ako, Mang Ramos, sa sinasabi ko. Ayokong mapunta sa wala ang pagkamatay ng aking mga magulang. Bata, ako nang bahala tungkol sa paghihiganti sa mga magulang mo. Huwag ka nang dumagdag pa. Bata ka pa. Wala ka pang nalalaman sa mga bagay-bagay. Di, tulungan niyo ho ako. Turuan niyo ako kung paano makipaglaban sa mga aswang at kung paano po kayo manggamot. Gusto ko, akong papatay sa aswang na yon. Matulog ka na lang, bata. Kulang lang yan sa tulog. Ako na ang bahala sa aswang na yon. Wala na akong nagawa noon kundi ang itigil ang pagpupumilit kay Mang Ramos. Dahil alam ko sa sarili ko na sa mga sandaling yon ay sarado pa ang kanyang isip sa pagturo sa akin. Lumipas ang mga araw at palagi akong sumasama kay Mang Ramos sa kanyang panggagamot. Nalaman kong may mutya siyang daladala na siyang tumutulong sa kanya para mawala ang mga karamdaman ng mga tao. Nalaman ko rin na may isa siyang anting-anting na may kakayahang magturo kung sino at saan ang aswang.
May kakayahan din itong protektahan siya laban sa mga masasamang loob. Simula noon ay nagkaroon na ako ng interes sa anting-anting ni Mang Ramos. Madalas na akong nagtatanong sa kanya kung paano siya nagkaroon ng klase na makapangyarihang kwintas. Tinatanong ko rin siya kung saan niya ito nakuha. Napansin niya rin ang madalas kong pagsunod sa kanya sa pag-iinsayo at ang palagi kong pagtulong sa kanya sa panggagamot. Hindi naman ako pinagbawalan ni Mang Ramos. Sa halip ay natutuwa siya sa akin. Dahil daw sa mura kong edad ay mayroon na akong kagustuhang tumulong sa ibang tao at ang interes sa pakikipaglaban sa mga masasamang tao. Tandaan mo, bata, hindi madali ang lahat. Kung sa palagay mong madali ang pakikipaglaban sa mga aswang, nagkakamali ka. Kinakailangan mo ng anting-anting para hindi ka nila matalo-talo. Ito ang kinatatakutan nila sa lahat, kaya dapat magkaroon ka nito. Saan ko po ba matatagpuan ng ganyang klase ng kwintas? Nako, marami ka ng tanong. Halos yan na yata ang tanong mo sa akin araw-araw . Bata ka pa, Carlo. Hayaan mo at balang araw, malalaman mo rin kung paano. Balang araw din ay magkakaroon ka nito sa tamang panahon. Po? Ano po ba ibig niyo sabihin, Manong? Basta, sasabihin ko sa iyo sa tamang panahon. Sige na, matulog ka na nga at magpahinga. Bukas na bukas ay tuturuan kitang manggamot at mag-iinsayo na rin tayo. Hindi na ako nagtanong pa kay Mang Ramos at pumasok na sa aking silid. Ang binanggit niyang tuturuan niya akong mag-insayo ay tinupad nga niya kinaumagahan. Tinuruan niya rin ako tungkol sa paggamot bilang isang albularyo. Kaya minsan ay hinahayaan na niya akong manggamot sa mga taong may sakit o kaya ay naaswang o nakulam. Binigay na rin niya sa akin ang mutya na siyang kanyang sikreto sa panggagamot. Napapansin ko rin noon ang madalas na pag-ubo ni Mang Ramos at ang kanyang biglaang panghihina. Hindi lang ako sa kanya nagtatanong dahil ayaw ko namang isipin niya na nakikialam ako. Pero alam ko sa sarili ko na may mali sa ikinikilos ni Mang Ramos. Isang tahimik na gabi noon na umuulan. Tinawag ako ni Mang Ramos sa kanyang silid. Sa labis na kaba at pag-alala ay agad akong sumunod sa kanya. Pagpasok ko sa kanyang silid sa unang pagkakataon ay napagmasdan ko kung ano ang naroroon. Isang katre ang naroon at isang altar na may santo. Sa gilid naman ng kanyang kama, nakalagay ang isang maliit na mesa. May mga nakapatong roon na anting-anting at 2 mutya. Maupo ka, bata. May sasabihin ako at ibibigay sa'yo. Bakit po, Manong? Ano ho ba ang sasabihin at ibibigay niyo sa akin? Sa halip na sagutin ako ni Mang Ramos, ay tumayo siya mula sa kanyang pagkakaupo at tumungo sa mesa kung nasaan ang kanyang mga anting-anting at mutya. Kinuha niya ang isa sa anting-anting at isa sa mutya. Narinig ko siyang bumuntong hininga at tila ba nagdadalawang isip sa kanyang gagawin. Pero kalaunan ay lumingon siya sa akin at muling naupo sa katre. Hinarap ako ni Mang Ramos at bigla akong kinabahan dahil sa seryoso niyang tingin.
2 beses siyang nagpakawala ng malalim na hininga bago niya sa akin inabot ang anting-anting at mutyang hawak. Napatingin ako sa kanyang kamay at pagkatapos sa mukha. Kunin mo na, bata. Binibigay ko na sa iyo ang bagay na ito. Alam kong magagamit mo ang anting-anting na ito at ang mutya ng bulalakaw laban sa mga masasabang tao at mga aswang. Isa pa, para na rin may laban ka kung sakaling makaharap mo ang aswang na pumatay sa mga magulang mo. Alam ko bata ka pa, pero naniniwala akong buo ang loob mo. Manong, bakit parang namamaalam na kayo? Napapansin ko kasi nitong mga nakaraang araw na sobra mong tamlay at hindi ka na gumagamot. May hindi ho ba kayo sinasabi sa akin, Manong? Bata, doon naman lahat papunta. At alam kong darating ang araw na mawawala rin ako sa mundong ito. Hindi ko man alam kung bukas o kung kailan. Pero mas mabuti nang maaga kong ibigay ang gusto kong ibigay sa iyo. Sana'y tandaan mo ang mga bilin at palagi mong piliin ang kabutihan. Maliwanag ba, bata? Tumangaw ako kay Mang Ramos at naiiyak na niyakap siya ng mahigpit. Hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit at kung ano ang nais niyang iparating. Gustong-gusto ko siyang tanungin, pero alam kong hindi naman niya ako sasagutin. Kaya hinanda ko na lamang ang aking sarili sa mga panahong yun kung ano ang susunod na mangyayari. Gumamot pa kami ni Mang Ramos sa ilang mga tao na naengkanto o kaya ay inaswang. Hinanap din naming 2 ang aswang na pumatay sa mga magulang ko, pero palagi kaming bigo. Isang gabi ay napansin kong naghahanda si Mang Ramos ng kanyang mga gamit. Sinuot niya ang kanyang salakot at ang itak sa kanyang bewang. Iniwan ko ang pag-aayos ng mga kamoting kahoy sa sisidlan at lumapit sa kanya. Napansin ko noon na hindi niya suot ang kanyang anting-anting. Manong, may lakad ba tayo? Bakit hindi mo ko sinabihan? Dito ka lang, Carlo. May pupuntahan lang ako. Huwag kang mag-alala. Babalik din ako agad. Manong, dalhin mo po yung anting-anting nyo. Nakalimutan mo po bang isuot? Ay, hindi na bata. Wala naman akong kalaban sa pupuntahan ko. Kaya ayos lang. Tandaan mo mga bilin ko, bata. Huwag kang lalabas. Kahit na may mutya at anting-anting ka na, kailangan mo pa rin mag-ingat. Sige ho, Manong. Ingat po kayo. Tinapik ako sa balikat ni Mang Ramos at nginitian ako. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang nanindig ang mga balahibo ko nang makita siyang palabas ng bahay na walang ulo. Ilang beses ko siyang tinawag pero hindi ako nilingon ni Mang Ramos. Tuloy-tuloy siya at sinara pa ang pinto. Nanginig ang aking mga kalamnan at hindi mapakali sa aking kinatatayuan. Aligaga akong kinuha ang itak sa dingding at itinali yun sa aking bewang. Kinuha ko rin ang buntot ng pagi at saka mabilis akong pumunta sa harap ng altar at nanalangin. Panalangin ko noon na sana walang masamang mangyari kay Mang Ramos. Hinawakan ko ang anting-anting na nasa aking liig at ang mutya. Huminga muna ako ng malalim bago lumabas at sundan si Mang Ramos. Pero pagkalabas ko ay hindi ko na siya nakita. Ilang beses ko siyang tinawag at nilibot na ang buong kagubatan
pero hindi ko siya nakita. Tinahak ko ang daan papunta sa kabilang baryo. May naririnig akong mumunting kaluskos sa paligid pero hindi ako doon nagpadala. Buo ang loob ko na hindi ako pababayaan ng Diyos at ng proteksyon na ibinigay sa akin ni Mang Ramos. Mahigpit ang aking pagkakahawak sa sulo na aking dala. Lumingalinga ako sa paligid at nagbabakasakali na makita ko si Mang Ramos pero hindi ko siya nakita. Naisipan ko noon na huminto at magpahinga. Nang makalipas ang ilang sandali, ay narinig ko ang isang sigaw na nagmumula sa kabilang ibayo. Ang boses na yon ay pagmamay-ari ni Mang Ramos. Mabilis akong tumayo saka tinakbo ang pinanggalingan ng boses. Ngunit pagkarating ko sa gubat na yon, ay natigilan ako sa aking nakita. Nakalutang si Mang Ramos sa ere habang sakal-sakal siya ng isang aswang. Bitiwan mo siya! Bitiwan mo si Mang Ramos! Unti-unting lumingon sa akin ang aswang. Nagbabaga ang mga mata nito habang nanlilisik. Matalas ang kanyang mga ngipin nang ngumiti siya. Nababalot ng balahibo ang kanyang buong katawan at magulong-magulo ang kanyang buhok. May buntot din siya, para siyang isang taong aso. Binitawan niya si Mang Ramos, saka mabilis na sinakyan sa dibdib. Nagmistula akong bato sa aking kinatatayuan nang bigla na lamang niyang ibinaon ang kanyang mahabang kuko sa dibdib ni Mang Ramos. Hindi! Wag! Mang Ramos! Tinakbo ko ang kinaroroonan nilang dalawa at mabilis kong sinipa ang aswang. Dahil sa tulong ng mutya ng bulalakaw ay malakas ang pagkakasipa ko sa kanya. Gulat na gulat ang aswang na napatingin sa akin. Napatingin siya sa aking suot na anting-anting at mutya ng bulalakaw. Nakita ko sa mapupula niyang mga mata ang takot at kaba na nakatingin sa akin. Kinuha ko ang itak na nasa aking baywang. Galit na galit ko siyang sinugod, pero mabilis siyang nagpalit ng anyo sa isang malaking itim na baboy. Tumakbo siya sa pinakamadilim na parte ng gubat. Hahabulin ko pa sana siya nang marinig ko ang ungol ni Mang Ramos. Nilingon ko siya at agad na inalalayan. Inangat ko ang kanyang ulo at hindi ko napigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Umubo ng dugo si Mang Ramos at batid ko na sa mga sandaling yun na hindi na siya magtatagal pa, na hanggang doon na lamang siya. Ang bilin ko sa iyo, bata. Ipagpatuloy mo ang paggamot sa mga nangangailangan ng tulong. Ikaw ang batang albularyo at alam kong kayang-kaya mo. Ipangako mo sa akin na palagi mong piliin ang kabutihan. Mag-iingat ka. Manong, huwag mo kong iwan, Manong. Kailangan kita. Ipaghihiganti pa natin ang pagkamatay ng mga magulang ko sa aswang na yon. At sa ginawa niya tong sa'yo, hindi ka pwedeng mamatay. Ngumiti sa akin si Mang Ramos hanggang sa unti-unti na siyang pumikit. Umiling ako at sinubukan kong yugyugin ang kanyang katawan para siya ay gisingin. Pero kahit anong pagpukaw ko sa kanya ay hindi na siya nagising pa. Magbabayad ng aswang na yon, Manong. Hahanapin ko siya at papatayin. 3 araw lamang ang lamay ni Mang Ramos, saka siya inilibing. Katuwang ko ang ilang mga kabaryo na natulungan niya sa mga sakit.
Ilang araw din ang pagluluksa ko at hindi tumanggap ng mga nagpapagamot. Pero pagkatapos ng halos 1 linggo ay bumalik na rin ako at ipinagpatuloy ang ipinamanang kakayahan sa akin ni Mang Ramos. Pinangako ko sa aking sarili na ipagpapatuloy ko ang kanyang misyon, ang pagiging isang albularyo, at hahanapin ko ang aswang na pumatay sa kanya at sa mga magulang ko. Kaya halos araw-araw ay dumadayo ako sa mga baryo sa aming nayon. Nakaabang ako sa gubat o kaya naman sa mga tindahan para mahanap ang aswang. Hanggang isang araw na nakatambay ako sa isang abandonadong kubo nang mapadaan ang isang lalaking kilala bilang si Tamo. Noong mapadaan siya sa aking harapan, ay naramdaman ko ang pag-init ng aking anting-anting at mutya. Naalala ko ang sinabi sa akin ni Mang Ramos noon na kapag uminit daw ang anting-anting o mutya, ibig sabihin daw ay masama ang taong yun o kaya ay isang aswang. Kaya na mga sandaling yun, alam ko na si Mang Tamo ang aswang na siyang matagal ko nang hinahanap. Ngunit hindi ako nagpahalata sa mga oras na yon at nagpanggap na wala akong napansin, pero ramdam ko ang init na tingin na ipinupukol niya sa akin. Nang makalagpas na siya ay sinundan ko siya ng tingin. Gustong-gusto ko na siyang paslangin noon, pero pinipigilan ko ang aking sarili at pinakalma. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Naisip ko noon na kinakailangan ko munang paghandaan ang pagharap ko sa kanya. Ang sigurado ako na mapapatay ko siya at malaki ang tsansa ng pagkapanalo ko. Baka kung susugod agad ako, ay ako pa ang kanyang mapaslang. Kaya ng araw na yun, ay umuwi ako sa bahay namin ni Mang Ramos at nag-ensayo. Naglagay din ako ng isang supot na mga pangontra sa aswang tulad ng asin, bawang at isang halaman na kinatatakutan nila. Hinasa ko rin ang itak na siyang ginagamit ni Mang Ramos noon panlaban sa aswang. Hinanda ko rin ang buntot ng pagi. Dinasalan ko ang aking anting-anting at mutya. Bandang hapon ay nagambala ang aking pagdarasal nang marinig kong may tumatawag sa akin sa labas. Pagtingin ko ay si Ninyo ang sumalubong sa akin. Isa siya sa ginamot ko noong nabubuhay pa si Mang Ramos. 15 taong gulang na siya at matanda siya ng 2 taon sa akin. Carlo, tulungan mo ako! Si nanay! Oh, Ninyo, bakit? Anong nangyari sa nanay mo? Teka, pumasok ka muna. Ihahanda ko muna mga gamit ko. Bigla na lang siyang nawalan ng malay kanina. Pagkatapos tumagising, ay nagwawala na siya. Para siyang sinasaniban ng kung ano. Hindi namin alam kung ano nangyari sa kanya. Kailangan namin ng tulong mo. Sige, kalma lang. Oh, tara na. At baka kung ano pa mangyari sa kanya. Pinagpasalamat ko na malapit lang ang bahay nila Ninyo at hindi kami natagalan sa pagtakbo at lakad. Pagkarating ko sa kanilang bahay ay narinig ko ang malakas na sigaw ng nanay ni Ninyo. Pinagtutulungan siyang pigilan ng mga kapatid at tatay ni Ninyo. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Naramdaman ko ang pag-init ng aking anting-anting at mutya. Nakaramdam din ako ng kakaibang presensya mula sa ina ni Ninyo. Mabilis kong kinuha ang langis at kumukulo yun. Itali ninyo siya! Tapos umalis kayo dito at doon muna kayo sa labas. May nilalang sa kanyang sinapupunan at unti-unti siya nitong inaangkin.
Niyanggaw siya ng isang aswang. Kung hindi agad maagapan ang nanay mo, baka tuluyan na siyang maging aswang. Sige Carlo, iligtas mo ang nanay namin para mo nang awa. Huwag kang mag-alala ninyo. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Tinali nila ang kanilang ina at pagkatapos ay lumabas sila ng bahay. Sinara ko ang pinto at hinarap ang nanay ni Ninyo. Nagpupumiglas ito at galit na galit. Parang gusto niyang makawala at kumain ng sariwang karne ng tao. Kinuha ko ang agwa bendita sa aking bayong at mabilis na sinaboy yun kay Aling Elsa. Sumigaw siya ng pagkalakas-lakas at tila nasasaktan ng labis. Ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa at nag-usal ng dasal. Kumuha rin ako ng isang halaman at hinampas yun sa buo niyang katawan. Paulit-ulit kong dinasal ang isang Latin na tinuro sa akin ni Mang Ramos. Pinagpawisan ako ng malagkit at ramdam ko ang lakas ng mutya na aking ginagamit para sa paggamot. Hindi ako tumigil kahit na nagwawala na si Aling Elsa. Nanlalaban ang nilalang sa kanyang katawan at gustong-gusto ako nitong saktan. Tumayo ako sa harapan ni Aling Elsa at nilagay ko ang aking hinlalaki sa kanyang noo. Pumikit ako at nagdasal. Nagsumigaw si Aling Elsa na siya ay nasasaktan. Ipinagpatuloy ko pa ang aking pagdarasal hanggang sa sumuka siya ng maitim na likido. Lumapit ako sa kanya, saka nilagay kong muli ang aking hinlalaki sa kanyang noo. At sa mga sandaling yun, wala na akong maramdaman na madilim na enerhiya. Maya-maya ay bigla na lamang nawalan ng malay si Aling Elsa. Tinawag ko sina Ninyo para magpatulong na buhatin si Aling Elsa sa silid nito para makapagpahinga ng lubusan. Ninyo, palagi niyo siyang padasalin at lakasan niya ang paniniwala niya sa Diyos. Saka iwasan niyo pagtanggap ng pagkain mula sa hindi niyo kilala para maiwasan ninyo ang ganitong pangyayari. Obserbahan niyo ang kalagayan ni Aling Elsa ha. Maayos na siya ngayon. Pero kung sakaling may makita kayong kakaiba sa kanya, sabihan niyo agad ako, ha? Carlo, maraming salamat talaga. Tatandaan namin yung bilin mo. Pagkatapos kong tingnan si Aling Elsa at nang masiguro na ayos na siya, ay umalis na ako. Nagpaalam ako kina Ninyo at muling nagbilin sa kanilang lahat. Pagkababa ko sa kanilang bahay, ay natanaw ko sa hindi kalayuan si Mang Tamo. Nagkukubli siya sa isang puno ng nara at nakasilip roon. Nagtagpo ang aming paningin na dalawa. Ngumiti siya sa akin bago tumalikod at naglakad papalayo. Naramdaman kong muli ang pag-init ng aking anting-anting at mutya. Malakas ang kutob ko na siya ang nagyanggaw kay Aling Elsa at siya ang nagkakalat ng kasamaan sa aming dayon. Agad akong umuwi ng bahay ng hapong yun. Hinanda ko ang mga kagamitan na ginamit ko kanina. Malakas ang kutob ko na lulusubin niya ako ng gabing yun. Kaya nagsabit ako ng mga pangontra sa aswang sa bawat sulok ng bahay. Dinasalan ko palalo ang aking anting-anting at mutya upang lumakas. Pagsapit ng kadiliman ay hindi na ako mapakali. Bawat kaluskos na aking naririnig sa labas ay nagiging handa ako. Panay din ang silip ko sa labas para pagmasdan ang buong paligid. Bilog na bilog ang buwan at napakaliwanag nito. Sinabi sa akin ni Mang Ramos na nagiging malakas daw ang mga aswang kapag kabilugan ng buwan.
kaya't hindi ko maiwasan ang kabahan sa mga sandaling yun. Pero pinakalma ko ang aking sarili at pinanatiling buo ang aking loob. Makalipas ang ilang sandali, ay narinig ko ang malakas na kalabog sa ibabaw ng bubong ng bahay. Hinawakan ko ang puluhan ng itak sa kabinunot yun. Sunod kong narinig ay ang alulong ng isang aso at ang huni ng baboy. Parang umiikot-ikot ang mga ito sa labas ng bahay. Kumakaluskos din sila na wari bang tinatakot nila ako. Alam ko na bata pa ako noon at madaling matakot at matalo. Pero sa mga panahong yun, buo ang aking loob. Tinuruan ako ni Mang Ramos kung paanong makipaglaban at buuin ang loob oras na makipaglaban ako sa mga aswang. Isa pa, malaki ang tiwala ko sa anting-anting at butya na binigay niya sa akin. Kaya konting kabalang ang aking naramdaman para sa aking kaligtasan noon. Buong tapang akong lumabas ng bahay at tumungo sa malawak na bakuran. Maliwanag ang liwanag ng buwan, kaya kitang-kita ko ang buong paligid. Naramdaman kong may nakatingin sa akin mula sa likuran, kaya nang lumingon ako ay hindi ako nagkamali. Naroon si Mang Tamo at ang isang lalaki na mukhang anak niya. Nakangiti sila sa akin habang nakatingin ng masama. Ang bata-bata mo pa, pero ang tapang mo kung umasta. Ikaw ba ang pinagmamalaki sa akin ni Ramos na papatay sa akin? Mukha yatang nauntog ang ulo mo nun. Ano ang pinagyayabang mo? Anting-anting? At mutya mong suot? Aswang! Huwag mo iinsultuhin si Mang Ramos. Magbabayad ka sa pagpatay sa mga magulang ko at sa kanya. Talaga? Sa liit mong yan? Matatalo mo kami ng anak ko? Wala sa edad o sa liit ang kakayahan, Mang Tamo. Kung alam ko lang na ikaw pala ang aswang na nagkakalat ng lagim sa nayon natin, sana noon pa'y naturuan ka na ng leksyon ni Mang Ramos. Bilib ako sa husay mong magtago. Ganon talaga kami, Carlo. Hindi naman kami magpapahuli. Tama ng satsat. Dahil alam mo ang sekreto namin, ay dapat ka nang patahimikin. Sige, subukan mo, Mang Tamo. Tamang-tama, nakasama mo ang anak mo para pagbayarin sa mga kasamaang nagawa ninyo. Tumawa ng malakas si Mang Tamo at ang kanyang anak. Tumingala sila sa buwan at kitang-kita ng mga mata ko kung paano sila nagpalit ng anyo. Naging isang taong aso silang dalawa. Umalulong silang dalawa at wari bang natutuwa sa mga sandaling yun. Inaamin kong gumapang ang kaba sa aking dibdib na mga sandaling yun at nakaramdam ng takot para sa aking kaligtasan. Pero agad kong winaglit yun sa aking isip at mas naniniwala na hindi ako pababayaan ng Diyos. Alam ko na hindi niya hahayaang manalo ang kasamaan. Hinanda ko ang aking sarili nang magsimula ng umatake ang dalawang aswang. Mabilis silang tumakbo. Mataas din ang kanilang paglundag na animoy sinusundan lamang nila ang hangin. Napalunok ako ng ilang beses pero hindi ako nagpatalo roon. Inatake ako ni Mang Tamo. Sinakyan niya ako sa aking likuran pero mabilis din siyang umalis na para bang nasunog ang kanyang mga palad sa paghawak niya sa akin. Inis siyang napasuntok sa lupa habang nakatingin sa akin. Ngumiti lamang ako nang mapagtanto kong pinoprotektahan ako ng aking anting-anting at mutya ng bulalakaw. Wala na kayong takas, Mang Tamo. Ngayong gaming to, matatapos ang paggawa niyo ng kasamaan.
Hinding-hindi ako papayag na muli kayong maghahasik ng lagim sa buong nayon at sa ibang lugar. Sa pagkakataong yun, ako naman ang sumugod sa kanilang dalawa. Mabilis silang kumilos at hindi ko sila maabot sa mga sandaling yun. Huminto ako, saka pinikit ang aking mga mata. Nanalangin ako at humingi ng tulong sa aking mutya ng bulalakaw at sa suot kong anting-anting. Makalipas ang ilang sandali, pagkatapos ng aking pagdarasal, ay naramdaman ko ang kakaibang lakas na lumamon sa aking katawan. Nang handa na ako, ay saka ko ulit sinugod si Mang Tamo at ang kanyang anak. Lumaban sila sa akin. Pinagtulungan nila akong dalawa. Pinagkakalmot nila ako gamit ang kanilang mahabang kuko, pero hindi yun tumatalab sa akin. Nakipagbuno ako sa kanilang dalawa. Pinagtulungan nila akong suntukin at sipain, at ganun din ang ginagawa ko sa kanilang dalawa. Hanggang sa kinuha ko ang supot ng bawang at asin sa aking bulsa at sinaboy yon sa kanila. Hinugot ko rin ang buntot ng pagi at hinampas sa kanila. Rinig na rinig ko ang kanilang paghiyaw sa sakit. Nanlilisig ang mga mata nilang dalawa na tumingin sa akin. Sinipa ako ni Mang Tamo dahilan upang tumilapon ako sa mga kakahuyan. Pagkatapos noon ay sinakyan ako ng kanyang anak sa aking tiyan at nagpakawala ng magkakasunod na suntok sa aking mukha. Pakiramdam ko noon ay nawalan na ako ng ulirat dahil nahihilo ako sa lakas ng kanyang suntok. Hindi ako nasusugatan, pero nararamdaman ko naman ang epekto nun sa aking katawan. Kahit na nahihilo ako, ay sinubukan kong hugutin ang itak na nakasabit sa aking baywang. Hinayaan ko na suntukin ako ng anak ni Mang Tamo upang makuha ang pagkakataon na yun na patayin siya. Kaya noong abala na siya sa pagsuntok sa akin dahil sa galit, ay agad kong ibinaon ang itak sa kanyang tagiliran. Nanlaki ang mga mata ng anak ni Mang Tamo habang nakatingin sa akin. Mas binaon ko pa ang itak sa kanyang tagiliran hanggang sa tumagos yun sa kabilang parte ng kanyang katawan. Sumuka siya ng dugo habang unti-unting natumba. Tinulak ko siya sa lupa at mabilis akong tumayo. Mang Tamo! Tingnan mo tong gagawin ko sa anak mo! Pagmasdan mo! Pagmasdan mong mabuti kung paanong mawalan ng mahal sa buhay! Natigilan si Mang Tamo sa pagsugod sa akin nang bigla kong hugutin ang itak mula sa katawan ng kanyang anak. Tiningnan ko siya sa kanyang mga mata nang saksakin kong muli ang kanyang anak sa dibdib ng mahabang itak. Umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ang nakakakilabot niyang atungal. Nangihina akong tumayo at hinarap siya. Ramdam ko ang galit niya sa mga sandaling yun dahil sa nanlilisik niyang mga mata. Muling tumingala sa langit si Mang Tamo. May mga binigkas siyang Latin na hindi ko maintindihan. Parang kumuha siya ng lakas mula sa buwan. Humaba ang kanyang dila at mga kuko sa kamay. Lumaki ng kaunti ang kanyang katawan. At kitang-kita ko ang paglalaway niya na wari bang gusto na niya akong kainin nun. Ikaw naman ang papatayin kong bata ka. Gagawin kitang hapunan ngayong gabi! Hinanda ko ang aking sarili nang magsimula na siyang tumakbo papunta sa aking kinatatayuan. Hinanda ko ang hawak kong itak at buntot ng pagi. Akma ko na sana siyang hahampasin ng buntot ng pagi nang mabilis niya akong sinipa. Lumutang ang katawan ko sa ere at malayo ang kinabagsakan ko. Ramdam ko ang lakas ng pagkakatama ng aking likuran sa kahoy.
Agad akong tumayo at hinarap siya. Mabilis namang naglaho ang sakit dahil sa tulong ng aking anting-anting. Hindi maawat si Mang Tamo ng mga sandaling yun at wala ng direksyon ang mga atake niya sa akin. Siguro sa kanyang isipan ay ang matamaan ako ay ayos na at magkataon na mapaslang niya ako. Pero sa ganoong estilo ay pinapagod niya lamang ang kanyang katawan at inuubos ang kanyang lakas. Noong nagkaroon ako ng pagkakataon na masuntok siya sa tiyan ay ginawa ko. Halos lumuwa ang mata niya nang maramdaman ang lakas ng aking suntok. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para saksakin siya ng itak. Gigil na gigil ako habang nakatingin sa kanya. Hindi ko rin maiwasan ang maiyak dahil sa wakas ay nawala na rin ang mabigat na dinaramdam ko sa aking dibdib. Unti-unting lumuhod sa harapan ko si Mang Tamo nang unti-unti rin siyang nagpalit ng kanyang anyo bilang tao. Sinubukan niya akong kalmutin at abutin ang aking liig pero lumayo ako agad. Wala akong naramdamang awa ni katiting habang nakatingin sa kanya na naghihingalo. Hinugot ko ang itak sa kanyang tiyan at muli siyang sinaksak. Siniguro ko na hindi siya mabubuhay pa at baka pambiktima pa ng iba. Nang hindi na siya humihinga, ay hinugot ko ang itak at tumingala ako sa langit. Napaluhod ako at sinigaw ang pangalan nila Nanay, Tatay at Mang Ramos. Kinabukasan ay binalikan ko ang lugar kung saan ko pinaslang si Mang Tamo at ang kanyang anak. Pero hindi ko na nakita ang kanilang katawan. Hindi ko maipaliwanag ang bagay na yon kung paanong nangyari. Pero batid kong magiging payapa na ang aming baryo. Naging palaisipan din sa mga tao sa aming nayon ang pagkawala nila Mang Tamo at ng kanyang anak. Pero walang makapagsasabi kung ano ang tunay na nangyari. Itinago ko rin sa aking sarili ang tungkol sa bagay na yun para na rin protektahan ang kakayahan ko at ang nangyari sa mga magulang ko at kay Mang Ramos. Sa kabila ng mga nangyari, ipinagpapatuloy ko ang aking misyon at ipinangako kay Mang Ramos. Ipinagpatuloy ko ang aking pagiging albularyo sa bata kong edad. Marami akong natulungan sa bayan ng Capiz. Patuloy rin ang aking paghahanap sa mga aswang nun para turuan sila ng leksyon at pagbantaan na wag nang maghasik ng lagim. Marami rin akong napapagaling at natutulungang tao hanggang sa aking paglaki. Pero hindi pa rin nawawala noon ang bansag nila sa akin bilang batang albularyo ng Capiz. Naging kilala ako sa panahon ko. Pero nang lumipas ang mga panahon, unti-unti na ring nakalimutan ng mga kababayan ko ang tungkol sa akin. Sa ngayon ay namumuhay na lamang ako ng tahimik at simple sa isang liblib na baryo ng Capiz kasama ang aking pamilya. Hindi na rin ako nanggagamot sapagkat tinalikuran ko na ang pagiging albularyo. Pero paminsan-minsan ay tahimik akong tumutulong sa aking mga kabaryo na walang hinihinging kapalit. Sa aking mga naging karanasan, masasabi kong pinagtibay ako nito at binuo ang aking pagkatao. At yun ang hindi ko makakalimutan na minsan ay naging isa akong albularyo sa bata kong edad at nakatulong sa aking kapwa. Ito rin ang nagbigay sa akin ng aral na ang pagtulong sa kapwa ay hindi nababase sa kakayahan nito o sa edad, kundi sa kabutihan ng loob at kagustuhan na makatulong sa kapwa.